Isang masayang pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang Suriin Natin. At kumusta na po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Tulad po ng dati sa pagkakataong ito, kami ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Kapatid na Gerson, ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay kung bakit may kamatayan at paghuhukom. Alam po ninyo, sinasabi po ng iba, bakit anya meron pang kamatayan at paghuhukom? Di ba anya yung kamatayan ng tao, siya na rin paghuhukom sa kanya? At anong kinalaman po nito sa ating patuloy na isinasagawang mga paglilingkod at pagrelihiyon, mga pagsamba na ipinatutungkol natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya simulan na natin ang pag-aaral, kapatid na Gerson, at maipaglingkod natin sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Bakit nga ba may kamatayan at paghuhukom? Pakinggan po natin, ganito po ang pahayag sa atin sa Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Maliwanag po na ang Diyos po ang nagtakda po ng kamatayan at gayon din ang paghuhukom. Ayon po sa ating binasa, kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos po nito ay ang paghuhukom. At mapansin sana ng ating mga taga-subaybay na ang kamatayan po natutupad, di ba? Nangyayari sa tao. Kaya mangyayari din ang paghuhukom, di ba? Kasi kung paano anyang itinakda yung kamatayan, gayon din ang araw ng paghuhukom. Dahil sa namamatay ang tao, kaya meron ding araw ng paghuhukom. Pero bakit nagtakda ang Panginoon Diyos sa tao ng kamatayan at paghuhukom? Pakinggan po natin ang sagot po sa atin ng banal na kasulatan sa Roma 5 at ang talata po ay 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ayon po sa ating binasa, kaya po mayroong kamatayan sapagkat mayroong pong kasalanan. At dahil sa ang lahat po ng tao ay nagkasala, kaya ang lahat po ay nakatakdang mamatay. Lahat ng tao dahil sa kasalanan, nakatakda sa kamatayan at paghuhukom. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang kapangyarihan ang tao sa ganang kanyang sarili na matakasan ito. Alamin pa natin, kapatid na Gerson, bakit dahil sa kasalanan ay nagkaroon ng kapangyarihan sa tao ang kamatayan? Ano kaugnayan ng kamatayan sa kasalanan? Pakinggan po natin sa Roma 6, ang talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya po ang tao ay may kamatayan sapagkat kinakailangan po niya magbayad sa kanyang kasalanan. At napakaliwanag po ng sabi ni Apostol Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi kaya kapag ka ang tao namatay na, nalagutan na ng hininga, di bayad na siya sa kanyang nagawang kasalanan. Yun po ay kung ang ganap na kabayaran ng kasalanan, yun lamang pong pagkalagot ng hininga. Kaya wala nang kailangan pang gawin ng tao sapagkat ang lahat naman po ay namamatay. Subalit sa Biblia po ay may itinuturo na siyang kamatayang ganap na kabayaran po ng kasalanan. Pakinggan po natin sa Apokalipsis 21 ang talatay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi
ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sana po napansin ng ating mga taga-subaybay, mayroon pong tinatawag na ikalawang kamatayan, na yun po ang ganap na kabayaran ng kasalanan. Ito po ay sa dagat-dagatang apoy. Yung unang kamatayan, yun yung pagkalagot ng hininga. Opo. Kung ang tao malagutan ng hininga o mamatay, hindi naman nangangahulugang bayad na siya sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Bakit? Sapagkat ang ganap na kabayaran ng kasalanan na kamatayan, yung ikalawang kamatayan o kaparusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ngayon, kung sakali po halimbawa na ang tao ay mayaman, hindi ba niya kayang bayaran ang nagawa niyang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kayamanan? Pakinggan po natin ang sagot po ng Biblia sa awit 49:7 hanggang 8. Ganito po pahayag po sa atin. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat. Sana napansin po ninyo mga mahal naming taga-subaybay, hindi po kayang mabayaran o tubusin ng tao ang kanyang buhay mula sa kamay ng Diyos. Ang sabi pa nga po ng Biblia, gaano man ang halagang hawak niya, hindi ito sasapat. Ano pa katunayan na hindi maaaring mabayaran ika nga ang ating Panginoon Diyos? Sabihin na natin na napakayaman ng tao, hindi kaya na niyang malusutan yung hatol ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 8:36 hanggang 37. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, kahit pa makamtan ng tao ang buong daigdig, hindi po niya kayang tumbasan ang kanyang buhay. Buhay pa lang ang pinag-uusapan dyan, Opo. di ba? Hindi kayang bayaran ng tao ang kanyang buhay sa paraang gamitin niya ang kanyang kayamanan na ipambayad sa mga nagawa niyang kasalanan para wag na siyang mamatay. Opo. Di ba? Ano pa katunayan na hindi maaaring maligtas ang tao kung ang panghahawakan at pagbabatayin niya sa buhay na ito ay yung kanyang kayamanan? Pakinggan po natin sa Sefanyas 1 ang talata po'y 18. Ganito po ang ating mababasa. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsitahan sa lupain. Ayon po sa ating binasa, kahit po ang pilak, kahit gintuman, hindi po makapagliligtas sa tao pagdating po ng kaarawan o kapuotan ng Panginoon, na yun nga po ang araw ng paghukom. Ay maliwanag lamang po na pinatutunayan sa atin, hindi po mapanghahawakan ng tao ang kanyang kayamanan. Hindi ho masamang maging mayaman, pero hindi ho mapagsasaligan yan para ang tao ay wag nang mapahamak. Hindi na siya mamamatay at hindi na parurusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Tandaan po ninyo ang ating pinag-aaralan. Kaya po mayroong kamatayan at paghuhukom dahil sa nagawang kasalanan po ng tao. Kailangang bayaran ng tao ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at kaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, maaaring sabihin po ng mga sumusubaybay sa programang ito, papaano yan? Di ba lahat naman anya ng tao ay nagkasala? Di wala ng pag-asa ang tao na lunasan ang kamatayan at ang paghuhukom dahil gaano man anya karami ang kanyang kayamanan at taglay man niya ang iba't iba pang mga katangian, hindi rin anya maliligtas pagdating ng araw.
Bueno, yan nga po ba ang kahihinatnan ng tao? Lilitaw niyan. Para bang nilalang lang ang tao para magkasala at mapahamak pagdating ng araw ng pag-uuko. Di ba? Opo. Hindi po gayon. Meron pa bang pag-asa at pagkakataong ibinibigay ang ating Panginoon Diyos? Meron po bang itinuturo ang Biblia na hindi po pananaigan o pagtatagumpayan ng kamatayan? Pakinggan natin ang sagot ng Biblia, kapatid na Diyos. Opo, pakinggan po natin sa Mateo 16:18. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon po siyang itinayo na hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang sabi po niya, itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. At mapansin sana ng ating mga taga-subaybay, pahayag po yan ng ating Panginoong Hesukristo po mismo. Siya po ang nangako ng iglesyang itinayo niya, hindi po pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Maaaring ang sabihin naman ng iba ngayon, hindi totoo niya na hindi pananaigan ng kamatayan ng ang iglesia. Kasi meron silang nakita na mga kaanib sa iglesia na namatay din. Diba? Dinatnan din ng kamatayan. Ano ba ang katumbas noong binanggit ng ating Panginoong Hesukristo? Na yung iglesyang itinayo niya, hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan. Pakinggan po ninyo ang pahayag pa rin ng Panginoong Hesukristo sa 1:11-25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, gayon may mabubuhay siya." Kaya po sinabi ng Panginoong Hesukristo na hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan sapagkat bagaman sila po ay mamatay, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, gayon may mabubuhay sila. Yung unang kamatayan talagang mararanasan ng lahat ng tao yan sapagkat itinakda ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng tao, di ba? Pero yung ikalawang kamatayan, na yun ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy, sa araw ng paghuhukom, may pagkakataon pa na ang tao ay maligtas doon. Sa papaanong paraan? Kailangang nasa loob siya ng tunay na iglesia. Kasi ang tunay na iglesia itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, pinangakuan niya na hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Mamatay man o malagutan man ang hininga, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, gayon man anya'y mabubuhay siya para magtamo ng kaligtasan at ng pangakong buhay na walang hanggan. Ang sabi ng iba, kapatid na Gerson, ang kailangan anya ay maligtas at maging kay Kristo ang tao. Hindi naman anya binanggit na maging kaanib sa iglesia sapagkat hindi naman anya ang iglesia ang tagapagligtas, kundi nananatili anyang tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Paano ba ang tao maliligtas ayon mismo sa tagapagligtas? Pakinggan po natin sa 1:7 at 9. Kaya muling nagsalita si Jesus, "Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, ay magiging ligtas." Napakaliwanag po ng pahayag ng Panginoong Hesukristo. Totoong ang Panginoong Hesukristo po ang tagapagligtas. Subalit, itinuro rin po niya kung paano maliligtas ang mga taong ililigtas niya. Ang sabi po niya, "Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, ay magiging ligtas." Kaya mayroon pong dapat gawin ang tao. Kinakailangan po niyang pumasok sa kawan upang siya po ay iligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat sundin ng tao yung paraan na ipinag-utos ng tagapagligtas para maligtas. Opo. Diba? Ngayon, sabi ng iba, wala kanya kaming tutol dyan. Diba? Talaga naman anyang mahalaga at kailangan pumasok
sa loob ng kawan. Kawan ang tinutukoy. Hindi naman anya Iglesia ni Cristo eh. Kaya paglingkod natin, kapatid na Gelson, alin po ba ang tinutukoy na kawan na dapat doon napaloob yung mga pumasok para maligtas? Pakinggan po natin sa Gawa 20:28 sa Lamsa Translation po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po na ang tinutukoy po na kawan na dapat pasukan ng tao para maligtas ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo na binili po ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung mapapansin po ninyo mga mahal naming kababayan, mga taga-subaybay, napakahalaga po ng Iglesia ni Cristo. Kailangan ito ng tao para siya maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Mamatay man o malagutan man ng hininga ang tao, kung nasa loob naman siya ng tunay na Iglesia ni Cristo, tiyak po na magtatamo siya ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, ang sinasabi ng iba, talaga naman anya, hanga kami diyan sa Iglesia ni Cristo. Kaya lang, hindi namin magawa ang pagpasok sa Iglesia kasi ang nakapipigil sa kanila ay ang kanilang mga bisyo. Ang iba naman po ay hinahadlangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos, sinasabi nila, siguro kanya naman, mauunawaan na sila ng ating Panginoon Diyos kung hindi sila aanib. Kaya nga, ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang dapat pagpilitang magawa ng tao para maligtas? Pakinggan po ninyo sa Lucas 13, ang talata po ay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Napakaliwanag po ng pahayag ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Palibhasa, ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas. At ang gusto niya, ang tao po ay maligtas. Ayaw niya na mapahamak. Hindi lamang po basta itinuro niya yung paraan para ang tao ay maligtas na kailangan niyang pumasok sa kanya sa loob ng kawan. Kundi itinuro din po ng ating Panginoong Hesukristo na dapat pagpilitan ng tao na makapasok. Kaya kung meron mang iba't ibang mga hadlang, dapat na mapagtagumpayan po natin yan. Ang unahin po natin sa kapakanan ng ating kaluluwa at maging sa kapakanan na rin ng ating kapwa. Dapat nasa loob tayo ng tunay na Iglesia ni Cristo para makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Papaano po kung tanggihan ng tao yan? Hindi siya nagpumilit na pumasok. Ano naman po ang tinitiyak ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo sa mga talatang 25 hanggang 28. Kung nakatindig na ang puno ng sambayan at mailapat na ang pinto at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas at mangagsituktok sa pintuan na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga-saan. Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga-saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtatangis at ang pangangalit ng mga ngipin kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin. Ayon po sa talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga tumanggi po na pumasok, hindi nagpilit makapasok sa pintuan na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pag-anib sa kanyang iglesia, sila po ay hindi po tatanggapin sa langit. Pagtatabuyan pa po sila at hindi kikilalanin
ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi maliligtas. Opo. Kaya para ang tao ay wag mapahamak, kailangan sundin niya ang utos ng ating Panginoon. Pumasok at magpumilit pumasok sa Iglesia ni Cristo para makatiyak ng kaligtasan. Hindi kaya sapat yung tumatawag na lang ng Panginoon. Kasi yun naman ang pinangahawakan at pinagbabatayan ng iba. Kung kilala naman na niya kami, tumatawag ng Panginoon sa Panginoong Hesukristo. Maliligtas na kaya sila, no? Pakinggan po natin sa Lucas 6, ang talatay 46. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Meron pong sinasabi ang Panginoong Hesukristo sa mga taong tumatawag lang sa Kanya ng Panginoon, subalit ayaw naman sundin yung Kanyang utos na pumasok sa Iglesia ni Kristo. Ang sabi po niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, hindi niyo naman ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Hindi totoo yung pagtawag nila ng Panginoon, Panginoon, di ba? Sapagkat ang tunay na namamanginoon, dapat na sumusunod. Opo. Sundin po natin kung anong ipinag-uutos po ng ating Panginoong Hesukristo sa kapakanan na rin po ng ating kaluluwa, sa kapakanan po ng ating kaligtasan. Ang ating Panginoong Hesukristo po ang may utos na pumasok sa loob ng kawan. Ang kawan po ay Iglesia ni Cristo. Dapat pagpilitan nating magawa ito para makatiyak tayo ng kaligtasan. Mamatay man ang tao o malagutan ng hininga, meron pa rin siyang pag-asa sa paraang hindi siya mapapahamak pagdating ng araw ng paghukom sapagkat merong pangakong kaligtasan kapag nasa loob po ng tunay na Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Kung may mga tanong kayo, maaari po kayong pumunta sa pinakamalapit na gusaling sambahan sa inyong dako. Magpasama kayo sa aming mga kapatid para matulungan po kayo. May mga ministro at mga manggagawa po ng Ebanghelyo na nakahanda pong tumulong sa inyo. Huwag po kayong magsawa na magsuri, panoorin at pakinggan ang mga religious program ng Iglesia ni Cristo para malaman po ninyong katotohanan. Makasama namin kayo sa tunay na paglilingkod at sa pagtatamo ng kaligtasan. Yan po ang ating ipanalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Opo. Muling nahayag ang iyong mga katotohanan. Amen. Patuloy naming ipinakikiusap. Ito sana ang pakinggan, tandaan, sundin, isagawa po ng aming mga taga-subaybay. Amen. Para masunod ang utos po ng aming Panginoong Hesukristo. Opo. Magkasama-sama kami sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, isagawa ang tunay na paglilingkod, Opo. makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan, pagdating po ng araw ng paghuhukom. Amen. Panginoong Hesukristo, patuloy mo kaming kaawaan. Ipamagitan mo pong lagi ang mga dalangin namin, matanggap po ng bawat isa sa amin. Amen. Ama, sumasampalataya na kami, narinig mo na kami, at muli pong igagawad ang iyong mahalagang basbas sa programang ito sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Pagpapalain din po ang buong iglesia at ang pamamahala. Patuloy po na mapangunahan kami sa aming mga paglilingkod. Amen. Ang lahat po, magalang naming hinihiling at ipinakikiusap, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.